Kamusta mga brad? It's me Eric at sa video na to, i-record ko lang yung ginagawa kong pagdedecant. So ganito yung normal process kapag nagpa-process ako ng orders. So naka-ready lang lahat ng kailangang gamit. Una kong pine-prepara yung stickers. So kung halimbawa may 10 orders, ipiprint ko muna yung stickers nung 10 orders na yon para didikit ko na lang sa mga bottles, tapos palit-palit na lang kung ano yung mga bote na kailangan ko for decanting. So simulan ko na, ipakita ko sa inyo kung paano ako yan. So sa phone ko, ito yung app na ginagamit para makapag-print ng sticker. Lalagay ko lang kung anong name ng pabango. Yan, sana nakikita. So, yan. Print. Yan, naka-print na siya. Next, ibang pabango naman. So, dito sa video na to, Asad tsaka Sauvage Elixir. Okay. So, kapag na-print ko na, ididikit ko na to sa mga bote. Tatabi ko na rin yung printer. Yan, kung napansin nyo, naka-ready na yung mga bote. Ang order lang talaga ngayon Sauvage Elixir. Pero since yung umorder malapit naman sa akin, malapit siya sa shop. Kasi sobrang okay na customer siya . Kumbaga, nakakausap, nakaka-chat ko. Hindi ko siya personal nakilala, pero dahil dito sa shop, parang nagkaroon ako ng bagong kaibigan. Yun, Nax Drama. So, bibigyan lang natin siya ng freebie ng Asad. Kasi sobrang bait niya . Hindi siya nanghihingi pero nagkusa lang tayo magbigay. Kumbaga, parang regalo na natin. Ilang order na rin siya from us. Yung Asad ang gusto kong ibigay na freebie kasi isa yan sa best alternative for Sauvage Elixir. So okay, pakita ko na sa inyo kung paano yung decanting. Tinanggal ko yung ulo ng sprayer. Naka-ready na rin yung syringe. Yung syringe, meron siyang special decanting tool sa dulo na depende yon kung ano yung type nung nguso nung perfume. Kasi iba-iba yan . So, kung alin yung compatible, yun yung gagamitin natin. Okay, nagsasak na ako ngayon ng juice. Ito ay 10 ml. May guhit naman sa syringe so hindi ka na malilito dyan. So ito na yun. Transfer na natin ngayon. So yung every step mas okay kung hindi ka masyadong nagmamadali or kung dahan-dahan lang kasi sayang yung juice kapag natapon . Yun. So, gusto ko mas malapit dun sa puno . Naka 10 ml naman ako kanina, nahigop. Pero parang gusto ko mas malapit dun sa puno. Nagdagan natin ng konti. Hindi pwedeng punong-puno kasi kapag mamaya makikita nyo kapag sinarado na natin. Tapos punong-puno siya. Magli-leak siya. Ito na yung step ngayon na nilalagyan ko ng Teflon sa leeg. Sa mga familiar sa Teflon, ito yung ginagamit din sa mga gripo. So may iba-ibang sukat to. May iba-iba silang lapad. Hinanap ko kung ano yung perfect fit sa ganitong sukat ng mga glass bottles. Ano yung purpose na ito? Para maiwasan yung leak. So, at ganyan-ganyanin natin yan. Maliit na yung risk
o yung chances na magli-leak siya. Kung familiar kayo dun sa mga nagkukumpone ng gripo, ginagamitan din yan para sa ganong purpose din. Kumbaga pagka pinihit mo na yung nakakabit sa ulo, itong sprayer, mas humihigpit siya dito sa part na to. So yung nakita nyo kinabit ko ngayon, yung tape, hindi to necessary, hindi to required, pero kasi ever since na nagdedekant ako, kahit yung hindi pa ako nagbebenta before, kahit yung for personal consumption ko lang, napansin ko pag walang ganitong tape, may chance na mapipihit siya eh. For example, ito. Yan. Dapat hindi talaga yan gagalaw kasi naigpitan mo na. Pero may chance na lumuwag siya. Kasi, di ba kung halimbawa, sa Shopee or sa Lalamove, alog-alog yan sa loob ng plastic or ng box na pinaglagyan mo. So, may chance na lumuwag. Eh, kung may tape na ganito, eh, di added protection din. Hindi naman ganun kahirap magkabit eh. So, bakit hindi natin lagyan? Sayang naman yung juice kung tatapon. Saka ayoko din mapahiya dun sa customers. Okay, next, asad. Same process, tinanggal ko yung ulo ng sprayer. Magkaiba yung ginagamit natin na na syringe. So, nililabelan lang natin. Saka kung nagtataka kayo, meron ako mga 10 ml, may mga 5 ml din ako na syringe. Pinagtatawanan nga ako ng wife ko dati kasi bumili ako ng isang box ng syringe eh. Tapos bumili na lang din ako ng decanting tool. Kinakabit ko na lang sa mga syringe. Okay, ito naman is 3 ml. Yun. Kung napapanood mo to, bro, boss nga yung tawag ko sa kanya eh. Kung napapanood mo to, boss, dahil sobrang bait mo, dagdagan ko ng 3 ml na asad para kung yung mga tao mo makispray, ito na lang ipaspray mo sa kanila. Yan, sabi niya kasi yung mga tao daw niya pag naamoy siya na parang naengganyo yata sa mga ginagamit niyang pabango. So nakiki-spray din. Nag-recommend ako sa kanya ng mga alternatives for Eros, for Sauvage na nagamit din niya. Yun. Eh, mabait sa tao to si boss eh. Kaya swerte ng mga tao niya. Eh, mabango din sigurado. Yun. Basically, yun lang naman. For finishing touches, nilalagay ko lang sa pouch. Kasi ito is contribution to ng asawa ko nung nagbe-brainstorming kami. Kasi sabi ko gusto ko yung maayos, syempre. Sabi niya, kung ako bibili, mas ma-appreciate ko kung maganda yung pinaglalagyan. Kahit na 1 ml lang yung binibili ko. O kahit na 10 ml or yung mas mahal. Mas mararamdaman daw niya na special. Mas mararamdaman niya na worth it. Siyempre, kung may pouch na ganito, dapat may box pa yan. Dapat meron ding bubble wrap. So, simple lang naman yung ginagawa natin. Nirorolyo ko lang na ganyan. Teka, ayusin ko lang. Ang goal lang naman natin ay to make sure na safe yung juice. Itong box na to, saka yung pouch kanina, para sa akin hindi naman sila for anek-anek lang, yung parang pampaganda. Hindi yun yung purpose para sa akin eh. Purpose para sa akin, protected yung juice. Dapat kapag in-spray ng customer, kompleto yung juice na binayaran niya kasi yun naman talaga yung binibili eh. So lahat ng additional na
Yung pouch, yung box, itong bubble wrap, for protection lang yan. Kasi transit. Buti sana kung iaabot ko lang, 'di ba? Pero hindi, paano kung malayo yung pag babiyahihan. So, dami ko sinabi. Yan lang. Siyempre, may tatak tayo kasi brand natin yan eh. Yan lang, boss, kung napapanood mo to, maraming salamat sa suporta. Love you. Yan lang, boss, kung napapanood mo to, maraming salamat sa suporta. Love you.